Hey, thank you, choir. Nindot kayo mga awit, no, kung mao nay ato ang kinaya ba no nga we are determined nga magpuyo ta og sa kinabuhi ba nga ang alagad sa Ginoo, no? Pero I know lisod kayo na tungod kay ang kaning Kristohanong kinabuhi manggod pakig-away ni. Apa mo? Kig-away everyday, nakig-away ta sa atong kaaway nga mao ang yawa. Naningkamot siya nga dili ta mag-desire og nga o di ta magkinabuhi og usa kinabuhi nga determinado. Nga kinabuhi nga diha magpagamit sa Ginoo or maglipay ta sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. Okay, for the sa message, salamat nga niya mo o atong pastor, Pastor Paul, wala siya karon diri, speaker siya sa ato ang pinakaunang misyon no ani nga church under Pastor Bear Puntilla, sigsuon sa atong pastor. So siya rin nag-preach dito karon og kauban ni Ma'am Bibing. So ugma muli sila or ugma ba? Think ugma. Okay. So mobiyahe pa sila sa ato. Mention na to sa atong prayer ng ilahang safe nga pag biyahe. O dili ta magdugay, gihangyo ang tanan sa pagtindog. Open your Bibles in the book of 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9. Sama sa kong gingon, no, ganina mo nang ang pag-desire o ang pagkinabuhi diya sa pagpangalagad sa Ginoo nahimo ni siyang usahay, no, bugat lisod tungod kay natay kaaway mong yawa. Amen. Murag kami raman siguro may kaaway siya. Pareha ba tag kaaway? Amen. No, abi na ako ra ba? Okay, ato ning dunganon sa pagbasa. Wala may Bibles na sa atong screen. Okay. Tunduanon sa pagbasa, ready, read. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist, steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, sa imong kaayo for your faithfulness. Nga hantod karon buhi pa kami. Salamat, Lord, sa imong pagpreserbar sa among tagsatag sa kinabuhi. Salamat sa imong grasya ug among pagampo, Ginoo, nga sa karon nga kabuntagon ikaw magalihok di Holy Spirit. Walay mahimo, Ginoo, ang magwali, dili ko makahimo sa pagtandog sa mga tagsatag sa kinabuhi kasing-kasing. So Lord, akong gitugyan ganimo ikaw, Ginoo, magalihok sa mga taliwala karon. Sabtan na mo ang imong pulong, prinsipyo nga imong gusto, Ginoo, ipaabot kanamo karon nga kapuntagon. Bless ang matagusa, panimbahan in Jesus name, amen. Okay, makalingkod. Okay. Title sa mensahe na to karon nga kabuntagon is Don't Be Satan's Easy Target. Don't be Satan's easy target. Akong malikon, ang Kristohanong kinabuhi pakig-away ni. Kay ang yawa, wala gyud siya nalipay sa atong kinabuhi, labi na kung Kristohanon ka na. Amen? Wala ilaing tingo ang yawa, no, sa tao, bisan pagdili ka Kristohanon. Daan na siyang naiplano sa kinabuhi sa tao, gikan pagkaluwas, maningkamot na siya, nga di ta maluwas. Amen? Makuha na kami sa mga young people na every Saturday malakaw mi ug ma-feel na mo na nga ang yawa ga trabaho sa mga areas. Gani na ami mga areas nga murag mabiyaan na gyud namo kay wala na mga bata. Trabaho na sa siyawa aron dili sila matamnan sa pulong sa Ginoo. Ano man ga trabaho dili di ta ka sure, no, although naka quantum ito na silang gitudluan unsaon nga maluwas. O kinahanglan dawaton si Kristo nga ilang manuluwas. Pero wala ta kabaluan na sa ilang ginabuhi. Wala ang yawa na ningkamot siya gikan sa bata pa dili siya ganahan. Ma-feel ginanamo sa mga areas. Antod nga ug budako ka na ka sa saktong panimuot nga dili gyapon siya dili gyapon siya maningkamot gyapon siya nga dili ka makasabot sa kaluwasan.
Amen? Walang kita nga church, nagpabilin kita nga mga Kristohanon, maningkamot ang yawa sa pagguba, pag-destroy sa church, or sa paghimo nga mabugnaw ta. Labi na sa to ang main gid kayo nga pinaka the Great Commission nga gibilin sa Ginoo sa ato. Dili ta makasangyaw sa pulong sa Ginoo, dili ta makasulti sa mensahe sa kaluwasan. Aron ang mga tao dili maluwas. Ing ana ang yawa. Napa mo? O kita, no, giluwas na sa Ginoo. Labi nag-member, if you're a member of this church, target ta siyawa perminti. Ito ba mo na? Walay neutral grounds nga, dili kay ko, di ko kontra siya, di po ko kontra sa Ginoo. Nalang ta diri, kanang uyon-uyon lang ba? Walay nga na. Sultihan na ka. Yan na, naka-feel ba mo na? Mura basig kami rin nakigaway siyawa ba? Okay ba? Okay, isod kayo mo padayon sa mensahe, yan, di mo ka-relate. Okay, so nagkauyon ta nga everyday nakig-away ta siya. Amen ba? Amen. Salamat sa Ginoo nga wala ako naginusara. Okay, kani nga preaching akong giwali ni sa kong gulingon kagabi. Tubang ko sa amin, nabtan ko isa ka oras. So karon kamot ko nga mahumanig sa iyo. Okay? So kamatuoran, ang yawa mo'y atong kontra. Dili sa ginahan nga magpuyo tag kinabuhi nga magsubay sa unsay gusto sa Ginoo. Dili kumahimo uyon sa iya. Okay, before ko mapadayon, since tatay daghan diri makarelate ta sa sports. Okay? So pinakakuan na to nga sports sa basketball. Okay, ang maayo nga team sa basketball labi na sa mga professionals, naagi na sila gitawag og film study or nag-study na sila silang kontra. Namo-take na sila pila ka hours na magbalik-balik ra na sila mo ni kontra na to sunod. O gani kami mga unay mga players diri makarelate na. No nga ang ato ang labi nang iapil tag liga. Kinsa nagdula karon? Wala mga ingani makontra ra ba na ato na sunod? Tan-aw ta. Ngano man mag-study. Unsa may lahang patyanan ani? Apa mo? Di ba? Mo man itong buhaton mura ni magdala nila studyhan na ngano man makontra na to na sunod para natay kuwantang kuwantang advantage haron ato silang mapildi kay mo manay tumong nato anong midula ta aron makadaog mo na siya bisag sa professional akong na-mention gani na ay mga daghan kay mga interviews ako na kita no labi na kaning natoy usa sa pinaka best defender ni Kobe Bryant o si Shane Battier so iyahag yun ang gistadihan. Kapila mo agi si Kobe diring hantod nga niabot sa itong iyahang dinipinsa nga. Kinsa kita ito nga yana sa naong ang kamot, sinakita na. Para iniktira, tabunan ang mata ba? Ano man nag-study, unsay patyan na nani. Sa atong ibasa, ato ta sa atong text, be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, ang pag-describe di lion kung imong tanawon ang lion mo atake na sila dili in town na diretso di ba naay grupo sa mga example buffaloes o nagtipok na ilan ang tuyukan dayon hadlok-hadlokon di ba inigtingog nila hantod nga mudagan di mangita na sila kinsa toy pwede nilang atakihon posible ka mga gagmay pa or katong mga tigulang na mga sakit basta kay nangita gyud na sila ing ana ang pag-example sa yawa seeking whom he may devour posible isa sa ato apa mo dili may exempted labi na sa amo mga magwali pastors labi na sa nasa authority na mga ministries matag Kristohanon ang yawa nangita siya gitutuyo kinsa iyang makuha. Akong balikan na to example sa basketball. Ang usa ka player maayong mo mag-study na unsay weaker hand nimo. O ako kay walohon manggo. So ako ang weak gyud nga kuan is ang akong tuo. Una siya studyhan na okay pag-ion na to nigtuo kay weak na niya. So nga na unsay
kinsay pinakahinay, no? Pag study so pun kinsay pinakahinay dia, kinsay pinakamubo o mo na atakihon na to, ing ana na siya. So once ma-discover sa imong kontra ang imong weakness, diha ka atakihon. Man ba? Sa mga nagdula o karon na usong pickleball, dulag pickleball o labi na makatunong kag maayo. Di ginahatag sa imo, dito ginahatag kani kay di kadagan, diri ihatag. O kani kay diri ihatag, ana na siya. Mao na ang yawa, mao na tong kontra, sige sa pangita asa tadapit niya igon. Wala mensahe karon saon nga dili ta mahimong easy target sa yawa. Okay? So ato sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, ato makita diha ang usasag example ni Paul nga lest Satan should get an advantage of us. Kung imong basahon ang context ana, nagisgot na siya sa usa ka tao nga wala tay time nga ato pa nang ikuan about forgiveness nga pasayloon nato. Ayo sa katao nakasala, then pasayloon nato, dayon dili na nato ni di-encourage ni Paul nga ngana kay ngano man kabalo si Paul nga okay, basig gamiton na sa yawa no ang nahitabo ani nga kani nga issue or kani nga problema. So gina lest Satan should get an advantage, kay mo na nature sa yawa, mangita siya advantage na to. So di ko magdugay tuta sa to ang point. Okay, before day na unsa kinahanglan ka sabot unsay mga devices sa yawa kaning gingon dia. Warning nga ni Paul nga dili ta ignorante dapat sa mga devices sa yawa. Deception, effective kayo na no, sa una pa na in Genesis chapter 3 ito na mabasa diha, then temptation, discouragement, kaning ato ang pride, unforgiveness, bitterness, daghan, distraction, worldliness, daghan devices ang yawa. Kinsa naka-experience ba ta na? In Ephesians chapter 6 verse 11, as kami memorize, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Iyang mga methods, iyang mga ilad, iyang mga schemes. So yung ana ang yawa. Ug dili ta magbantay, sayon gyud nga target. Importante man gud nga dili ta sayon pagpildi sa yawa kay ug pildi ta perminti. O na nga, pildi po na itong Kristohanong kinabuhi. Once pildi atong Kristohanong kinabuhi, unsaon man paggamit sa Ginoo sa atong kinabuhi, unsaon pa man nato pag-alagat sa Ginoo. Number 1, di ko magdugay. Know your target. Akong balikon, kada isa na to, na target ang yawa diha. Asa tapidi niyang igon. So kinahanglan kabaluta asay pinaka-weak nga area sa atong kinabuhi. O sa atong Kristohanong kinabuhi. Amen? Naatay weakness tanan in down. Bisan pag-unsa na ta kadugay Kristohanon, gani bisan pag mga great preachers, mga pastors, naguna na to, nga dagko na kayo, nahimo sa bulaton sa Ginoo, naagya po'y mga weakness. Amen? Kasi makaingon diri, wala, gid ko'y weakness. Pwede na kang lang pughawa kay bisig di ka ka-relate ani. No? Pero kita naagid ta, gitawag na tog patyanan sa mga sabi bitaw magdula mig volleyball. O pangita ato rang bangag di ba? Ito ihatag sa bangag. Ano man nay patyanan. Nay target. So importante kayo kabalot na unsay target sa yawan nato nga identify the weakness nga pwedeng i-exploit ni Satan. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Ano itong text? Tama ba ni? Murag sayop gani. Pag second palihog ko na ko. Sayop ako natag. Chapter 10, verse 12. Okay. 1 Corinthians. Wherefore, let him that thinketh, he standeth. Nag-refer na siya sa usa ka tawo ba nga
naguna-una ta na kani nga verse warning ni siya against overconfidence. Say nagtuota nga strong nako. Suko patag-ingnon nga kinahanglan mo grow gyud ka. Sa pagtuon nimo sa kuha immature say di ba makaingon ta na. Ayaw pagkumpiyansa. Mo na ingon diha. Let him that thinketh he standeth. Siya take heed, pagbantay, be careful. Yan naman, basig mahagbong ka or basig ikaw niya po'y sunod. Amen? Si Peter, kuhaan nga example. Matthew chapter 26 verse 33. Kita na to diyan. Ikabalo ta sa story, yun sa niya pag-deny si Christ. Pero niingon bigod siya, di ba? Dili gyud confident kay siya nga dili gyud niya i-deny si Kristo, pero si Kristo kailan na siya, kabalo siya. Ug kabalo taon sa initabo. Gani in verse 74, palihog daw, verse 74. Oh, di ako makita. Then began he to curse and to swear. Kapamalikas pa siya pag-deny niya. Dili lang kay basta nga pag-deny. Oh, naay pamalikas. Ay pataka diya, bus kung Bisaya pa to, madunggan na to itong mga pamalikas Bisaya. No? Ano man. Oh, pero before ingon siya, nga dili. Well, ang kaning verse, 1 Corinthians 10:12, ayaw pag-una-una nga dili ka matagak o dili ka madaog siyawa. Know your target. Naagi na usa na to. Naagi na. Ato na mo isgutan gina o niya. Mga posible nga targeton sa yawa sa atong ginabuhi. Hinalan kabalot ana. Amen? Maka-identify ta asa ko weak spiritually. Asa ko dapit kay matintal. Unsa nga mga temptation nga magsayon-sayon lang kapildi nako. Wala sige lang taga-discourage, sige lang tag-pangluod, sige lang di ba? Sige lang taog kapugnan ato ang pangalagad sa Ginoo. Nga naman naay mga butang nga kanunay ginabalik-balik siya. Ug dili na to i-excuse ang atong weakness. Say mingon ta nga ana na mangyud ko. Di ba? Gani sa personality sa tao, klase-klase man na, di ba? Na yung mga outrovert, itong mga gitawag na mong inverter, o mga introvert, o kaning nanapoy bago di ang mga birds na sad. No. Say mo na gamiton pud sa yawa nga ayo na pagbago ingana na mangyud ka mo man ginay personality nimo man gisulti sa base sa kuan na. Pero ta kabalo nga kana day nga weakness mo ra day na gi-atake si yawa. Para dili ta mahimong epektibo sa pagpagamit para sa bulaton sa Ginoo. Kinahanglan kabalo ta mo ni nga area kinahanglan ko mo grow. Amen? Naunaw na to. Anong dali ra kong, sa anong dili ko masimba usahay. Ako kabalo. Basta ako kabalo kung sa weakness na ko. Ako, di ko ingon na mang-judge ta magkuhan, pero naay mga weakness ninyo. Kinalan kabalo ta anak nga naman, sige hara nagbalik-balik target sa yawa. Kung di ka kabalo. Number 2, ano importante nga makabalo ta nga naman strengthen your target. Aron atong lig-unon, asa ta weak, atong lig-unon pud. Ano man seeketh whom he may devour. Ang yawa nagpangita nimo. Karon tora diri siya patyon. Mao ning target niya. Balik-balikon gyud ka sa yawa. So once maka-identify ta nga mao dinhi, ayaw biyai imong weak areas nga weak lang gyud na siya. O ito sa akong example kay ganina, once nga sa kadugay dinulag basketball. O madunggan ako kung kontra bantay ang wala. So ako po dili pwede nga Una ako nangita pugkog pamagi nga ma-develop ang ako ang weak hand. Manang once nga akong kontra mo ingon na gani, naka-mindset na gani nga pag-iyon na siya to, kabalo na po kung sa ibuhaton na. Amen? Dili pwede nga biyaan na to, kabalo na ta nga, uluya ta ana, sige tagkaigo siyawa diya, sige ragya punta og sagdan lang na to. Ang importante nga lig-uno na to. Kinahanglan atong i-train
1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. Spiritual exercise, nga itong iskutan diya, ang iskutan ng physical diya, pero diri lang ta mag-focus, aron di ta madugay. Exercise nato, ato ang spirituhanon nga kinabuhi. Dili pwede pasagdan nato. Sa unsa nga pamaagi mas strengthen na pinagi sa scripture. Prayer, obedience, pag-obey sa scripture, pinagi sa pagpaminaw, sa preaching, discipleship, spiritual discipline, fellowship, ato na mahisgutan pagyud niya. We have to strengthen our target. Inalan, example, kung weak, kaya ako na yung isgutan, usa sa common gayo nga target, labi na sa tao, labi na sa young people, since na ako sa young people idala, usa gid sa ako nakita mo na nga ato ginang ginabantayan. I hope nga Christian parents kauban taan eh. Labi na ni sa temptation sa last ba? Labi na sa mga batanon, labi na kusog na kayo. Labi na karon nga generation. Amen? Muna ako gino sila inon, dili na to tiyaw-tiyawan mo nang daghan gi kog mga restrictions kung makabantay mo sa malakaw may every Saturday. Sa inon tagka-uwi pud ani nga magyud na ang gituyo nako nang ano man dili ka tiyaw-tiyawan nganong daghan na biktima ana. Di pa ta magbantay. Usa sa weakness gyud yung people ngano man naamang gud diha sa inyo ang stage ang curiosity. Hantod gusto mong mag-explore, daghan mo'y questions, hantod nga aggressive ra ba kayo na inyong edad. Manang daghay masipyat diya. Amen? Manang Christian parents, bantayan na to, labi na atong anak, mga kuan na, kung balik-balik yun na, mas may pa nga diya sila mangutana sa tuwa. Kaysa dito mangutana sa bantayan na to. Yan naman, bantayan na. James 1:14 to 15. Yung mga verses diri about lust. Sao na siya paggawa na to. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth that atong makita ang progression diya nga lust, diyang temptation, then enticement, dayon ning lead na siya og sala, then death, kadautan. So once makuha, mahitabo na siya mga igsunan, kaya wala takabantay aning lust, labi na og ang imuhang weakness, ang ingana gyud maibog ka sa pana diya. So ayaw gibutang imong kaugalingon diya. Yan naman, once mo sangko taaning bringeth forth death. Saan pa man paggamit sa Ginoo sa imong kinabuhi nga naguba naman ta. Kanunay gigo ana pamadlong. Itong bantayan na against laziness, posible kaning laziness mo po niya sa area. Kung imong tanaw ng mga weakness, ako lang ma-hope nga ma-mention ako diri, no? Ang pipila, ka mga kasagar gyud o kaning pagkatapulan. Ngayon gay kag pagkatapulan dako na posible kugihan ka sa ubang area, kugihan ka sa trabaho nimo, research, basa, trabaho, kugihan ka dia. Pero naay area sa tong ginabuhi nga tapulan ta. Pagdisiplina sa tong kalingon spiritually, Bible reading, prayer. Amen. Ngayon tagtapulan dili na siya sa ingon mo. Sili, tapulan ta mo develop, tapulan ta mo fight against sa yawa mo na sige lang tagkapildi. Walang dili ta maligon, sa ensayon lang ta. Atake siya, sige lang tagka-discourage, sige lang tagpangluod. Dili magamit ato ang kinabuhi, nga naman. Naay area sa tong kinabuhi nga weak ta, di wala na to giligon. Labi na kaning laziness. Proverbs 24:30. 34, di na nato basahan diya. Kana diya, a little sleep, a little slumber.
till folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. O, gisgutan na diya ang usa ka lazy nga tao. Nagsugod na siya sa ginagmay lang kayo nga pagyugpos kamot. Karon wala naman ni atong i-change ang example diri. Bis panahon nung ta nga mubasa ta sa pulong sa Ginoo, panahon nung ta nga mag-devotional ta, panahon nung ta nga mag-preda. Na diya gamay nga lingkod, gamay nga scroll sa ato ang mga cellphone. Lang gamay na lang reels sa panadiya tanaw hantod nga nahurot itong oras. Ay mayon din tao niya na lang ko mag-pray, ugma na lang ganyan naman kapoy na sunod na lang. Usa sa tong weakness pagkatapulan siya nga nang abutang. Tapa mo. Amen. Kinsay na biktima na si kaysa lang. Ako ra saman. Amen. Sa naol kay mong ragwagid mo na biktima ra. Kani pagkatapulan sa nganing area, guilty ta halos tanan ani. Amen. Ug gisayon-sayon ta sa yawa diha. Sayon-sayon ta diha mo nang wa ta may grow spiritually. Dali tang ma-discourage, dali tang maila daghan nga naman. Tapulan ta mo lig-on sa atong espirituhanong ginabuhi. Sunod na lang ko mosimba. Sunod na lang ko gitandog ka sa Ginoo nga okay, pangalagad sa Ginoo, paggamit sa imong kinabuhi, ung asa ka dapit gamiton sa Ginoo, gihatagan kag gift, gihatagan kag talent talaga gamitan na sa Ginoo. Unya na lang, sunod na lang. Hatag ta support sa church, hatag. Sunod na lang. Posible mo na sa iganan siya at kinahanglan nato nang i-train natay disiplina na. Atong karakter, another nga takiyon siya ang ato ang karakter. Wala na to gibuild. Atong pagka garbuso, karakter sa kaning humility ba wala na to nagi-practice. O igon ta sa yawa diha sa ato ang garbo. Atong mga temper, atong kasuko. Palik na. Tagantang mabasa na. Stubbornness, pagkagahig ulo. Sa kapila na tagisultian sa Ginoo, kapila na tagitandog sa balang espiritu nga morispanta sa mensahe nga atong nadungog. Pila na ka say mo abot pa ta diri sa altar mo hilak pero ang ending mao ra gihapon wa gihapon ta ka-obey. Stubbornness. Kabalo ang yawa na nga, taman ka lang diha. Yes, gitandog ka, nakahilak ka, pero taman ra ka diha. Amen? Sa nga na da. Gusto ko. Gusto nagigay ko. Pero mo ra gihapon. Yan naman. Gitrabaho sa yawa ang imong ginabuhi. Giigo ang ato ang kining pagka-stubborn na to. So number 1, kilalan kay kabalo ka sa target sa yawa. Asa dapit. Evaluate imong kulingon asa man ko dapit bi. Nganong di man ko ganahan mo simba, nganong di man ko ganahan yan, ni undang man ko ani nganong sa pa diha. Kabalogon say asa mo na pilde. Inalan kabalo ka na, then strengthen your target. Then number 3, guard your target. Ilalan bantayan na to tanang areas or kanay mga kuan nga basig atakiyon ko balik sa yawa diri or basig mo atake kanang nahitabo ni brother ni sis kanang nahitabo sa ilabay na sa yawa sa kuha. Ing ana ang ato ang mindset perminti dapat ingon nga Kristohanon. Basig ako atakiyon na naon saon man ako magbantay ta guard your target. Dagan areas sa tong kinabuhi nga kinahanglan natong bantayan dili nato hatagan og opening ng yawa. Ephesians 4:27, neither give place to the devil. Muna kinaiya siya, makakita siya advantage, makakita siya opportunity, musulod din na siya. Napa mo, amen? Bantayan na to. Maybe strong ka sa imong faith, pero weak ka diri sa ato ang self-control, sa atong kinaiya.
Maybe strong kay ka sa imong knowledge sa Bible. Balibalihon ka la, doktrina, strong kay ka. Pero weak ka diha sa pride. Daghan, posible strong ka sa ministry, na kay leadership. Ay, kamo dalag tao. Pero weak ka, example, weak ka sa purity, mo na daghay mga pastors. Mga atong tawag term diyan, nahulog sa bangag. Ano man, maayo sila leadership pag dalag tao na ikuan, pero weak sila ng wala nila bantay. Wala ko kanunay ko sa mayang people, ako ginanggihangyo. Kana inyo ha mga sinuotan, kung di gid mo mapuggan ana. Ayaw niyo suotan labi na kung naa mo diri simbahan. Kana pong matikuyugan every Saturday, kana inyo mga mugbo nga kuan nga ini kuan mabawar ba muginat. Ayaw ninyo nagsuota. Kaya naman, imbis mag-soul winning ta, magtudlo ta mga bata, o sana ka spiritual nga lakaw, madistract ang mga kauban na to. Apa mo? Walang parents, usahay, labi na Christian parents, kita mo, oy, asa man ka? At to na ko pa, niya na, unsam na sinutan mo, tarungan na. Wala ko ilan siya nina, palitan ta ka, iyan na, yun. Di ba? Oo, ay tagan sa ukay-ukay, mga, anong mato mang yung tugutan na yan na. Wala akong gingon nga niya, let him that thinketh he standeth. Akong gingon na ako, wala ko. Gracias Ginoo. Wa ko ikuana na, pero dili na pasabot. Nga ako lang mo tugutan nga, ingana inyong pangsuoton, iana itong pangbuhaton, basta nata, kakauban ta. Yan naman, ayaw paabutan ninyo nga matintal patay ta magstrikto. Amen? O ginay prinsipyo na ako, dili, kinahanglan nga relax natin. Pag nanay mahitabo, aya na ito magsikto, dili. Bahala pag inon ko niyo yung sikto, bahala ko na basa kay mga sabagi ko ninyo. Ayaw mo ana nga conversation, ayaw mo nga ana nga tipok. I-exploit sa yawa ang mga butang, labi nagdili na ito mabantayan. Bantayan na ito itong target. Posible atong kasing-kasing target sa yawa. Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Nga naman, unsay musulod sa ito ang kasing-kasing, ma-affect na sa ito ang panghuna-una, sa itong thoughts, sa itong desires, sa itong mga decisions, atong attitudes, relationships, mga priorities na ito sa itong kinabuhi. Mapikta na siya. Unang careful ta, unsay gina-consume na to everyday, labi na social media, entertainment, our kind of music, videos, friendships, dako na siya dako na siya gahimuan biya sa tuang gasing-gasing. Mo nang bantayan na to, nga maka-influence sa tuang gasing-gasing. Ano man, mo na yung guard na to, ang bantayan na itong gasing-gasing, atong mata, bantayan na to. Tayan on say atong ipang tanaw man sa mga parents, sa tanawan ninyo yung taon, unsa man na diha. Let us guard our friendships. Pamo, mga tao nga naa sa atong kinabuhi nga atong ginakuan nga unsa man na sila basig mo influence sila sa atuang kinabuhi. Okay ra kung kita mo yung maka-influence nila o kamaayo. Pero sila na gani, kuyaw na kayo na. Ang inan mga people, ay mo sige kuyog ang mga Kristohanon po niya, ilabay na ilang kinabuhi, naasa, morality, dili man nato na sila kontra, pero ito na ngayon sa Bible, ato silang i-restore, kung dili sila maminaw, what ay mahimo dia, dili pwede nga ato silang, masig mahulog ba, ang ato ang tuyo untang i-restore sila, nahulog na nun nga, ning compromise ta, o ning tolerate ta nila. Sayang nun pa ta, di ra ba yun magkasumpaki, na ako'y nadungog sa nga preacher nga, dili yun taon magsumpaki, ang gisulti sa pulong sa Ginoo, o ang gisulti sa Ginoo. Ano bang maingon ka ba? Example, yung people pa, nagpuyo-puyo ka na. Okay, or naa kay kuan, sige ni mong hilabtan, naa ka diya sa fornication, naa ka diya sa mga amigo na ninyo. Sahay atong gano'n, si kuyog ya. Di man okay man ni sila, hisgot pa mangganin ni sila Ginoo, kung saan Ginoo silang kinabuhi. Ako bitag yung saging ani bitaw kuno.
Pero salamat bigay, thankful bigay ko sa Ginoo kay bisag ngani pero iya bigay pun ming gi-bless. Ngani ko dili magsumpaki ang Bible ug kanang Ginoo nga imong gimension. Amen. Walang bantayan na to kinsa may kuyugan mga Christian parents kinsay kuyugan ana. Kibantayan na to, o saman, bantayan na to, ito ang target, posibleng target siya. Magbantay ta mo na sa atong verse, atong ibasa ganina, duwara ka verse ato ang kuhan karon kanan sa tuminsay, be sober, be vigilant, pagbantay. Bantay ang target siya. Ikaw ragi kabalurya asa kadapit. Unsay target siya di animo. Inalan kabalo ka, then lig-uno nimo na, and sunod bantayan nimo. Dahil ni kaupat, katapusan. Don't fight the target alone. Anong pag-strengthen ni mo, pag-guard ni mo, pakig-away ni mo siya nga, okay, gitaki ko siya. Ayaw suluha. Amen? Ayaw suluha. 1 Peter chapter 5 verse 9. Sa atong text, whom resist steadfast in the faith. But resist, likewise steadfast, pagligon in the faith. Atong hinumduman na diya nga. Let God, pasabutan na ba? Don't fight the target alone. Pasagdi, let God and godly people help you become stronger. Una yun na ang Ginoo. Itong pagtuod niya sa Ginoo. Atakiyon sa yawa, matagusan na to. Huwag i-design sa Ginoo. I-design sa Ginoo nga ang Kristohanong kinabuhi. Nagitay kauban. Naghan kitag pamasa at ayaw pa itong mahurot na niya. Akong balikan, akong example kaganyan, illustration nga ang maayo nga athlete, binasa mga professional athletes, wala in taon na sila nahimong great sa ilahang gibuhat tungod kay sila lang. Naagi na sila coach nga mutabang nila, mutudlo nila or mo correct na sila trainer nga mo develop sa unsay skill nga kinahanglan i-develop nila nga magamit nila. Na sila yung mga kauban teammates nga inig-practice nila nga pag-abot sa dula ilang mahimo na unsa ilang gipanghimo tungod kay naa sila yung mga kauban. Na sila alabi na kana sa mga mag-workout. Iba na ice patter, akuan mo na. Gusto ka nga mas makusgan, mas dako imong mahal sa naagi time nga na. Gani naapa na sila yung mga gitawag og analyst. Grabe na sila kanang mga professional na player, million nilang sweldo ana, pero grabe po na sila bayad sila mga analyst. Kaya namo dum usa sa personal trainer ni Michael Jordan og ni Kobe Bryant. Mga great maron makaila mo. Okay, kana mga tunog manggay na ang mga pangalan. Pero naa sila analyst na limot lang ko sa ngalan nga tig-track sa unsa kahago ang ilahang tiil, ilang tuhod. Sa tibuok dula stadihan, no, tanawon kani nga dula murag pila ka kilometro iyang nadagan. Ning kada ambak nila kapila mitugpa ang imong tuo nga tiil, kapila mitugpa ang imong wala nga tiil. Naa sila nga na grabe na sila kanuman para makuha nila unsa kahago, unsa i-develop nila. Ngay mga gitawag mga yan, na mga nutritionist pagani na sila. Tigbantay silang kaon. And naapoy ka ng gitawag practice partners sa mga sports like boxing or sa panadya. Di ba? Kani mga yan na dula kagkuan lisod man kay ikaw ra isa. Okay man ka-practice man ka diya sa dingding. Pero lahi lagi budong na kay partner. Naman mas ma-develop nimo ang imong skill. Wala sa pagkig-away na to si Yawa, dili in taon nga i-distansya na to tong kulingon sa atong mga kauban. Pawa? Inumduman na to sa pag-away nato. With God's help gina. Number 1 gina siya.
with God's help, tugyan gyud nato nas Ginoo nga atong i-acknowledge nga Ginoo dili na ko ni mahimo. Sa pag-away na to, akong malikon sa pagkig-away na to sa last, di ta ka-resist na magsaligta sa itong gagalingon. Surrender na to sa Ginoo. Steadfast in the faith. Yan in James chapter 4 verse 7, atong basahon. James chapter 4 verse 7. Submit yourselves therefore to God. Then sa sumbay dia, resist the devil, pakig-away na. And he will flee from you. Upanaw na to ang Ginoo perminti sa itong ginabuhi. Once dili na ganit mo dikit sa Ginoo, pildi kita permis yawa. Nang di na ta matingala. Sa mga yawa, mayon ta, pildi na sa ko siyawa da. Ano man, layo man tas Ginoo. Di man nato apilo ng Ginoo sa itong ginabuhi. Wa tay oras Ginoo. Di man ta mangampo, di man ta mangayog tabang sa Ginoo. Less priority na to ang Ginoo. Una sa itong listanon, sayon kita targeton siya. Ano man, nagkig-away ta, kita-kita lang, wata na ngay kaalam sa Ginoo. Patante na, submit yourselves therefore to God. Dili na to Okay, don't fight your target alone. Pangayog tabang sa Ginoo, then accept godly correction from godly people. Importante na kayo sa ay manggo dili takabantay sa atong kagulingong weakness. Pamudya, sa ay na gamito ng Ginoo nga lain pang tao mo badlong na to. Laing tao gamiton nga okay mo pamata na to nga inalan ko mo tubo aning area. Tagay mga tao say ma-appreciate na to na usay sakit usay mo moabot ganito sa away or sa lalis. Pero kinahanglan ready ta mo accept sa unsa may ipang storya sa ato. Dili ta mo grow sa to ang anang area kung asa nga weak labi na sa tong kinaiya sa tong espirituhanong kinabuhi kung walay mga mabadlong na to. Ano kung mo palayo ta sa church dili na ta kinahanglan pastor, di na ta kinahanglan og mentor, di na ta kinahanglan og parents, di na ta kinahanglan og discipler. Kita-kita lang ba? Takita ra po'y magkuhan. Sugutag sa dili na kinahanglan tanang ano man. Mo na'y usa sa gamiton sa Ginoo. Nga mo tanaw sa tong weakness. Yan ang mga tao bang moingon nga murag bad, murag nidako na imong ulo. Diba? Ano man, posible man na di ka kabantay nga, mo ba, inganin na di ko garbuso na di ko. Mubadlong na to nga ayaw ana nga relationship, ayaw ana. Manghilabot sa tong ginabuhi nga ayaw ana. Pag may kinahanglan mo grow ka na, dali ra kay kang mangluod. Daghan yun. Usahay atong ipalayo kay samukan ta, maglagot ta sa mga tao, pero usahay wa ta ka-appreciate nga, gigamit na sa Ginoo. Kay gusto ang Ginoo, ma-develop ang atong weakness. Makadaog ta sa atong kaaway nga mao yaw. Say, correction can be uncomfortable, but correction can prevent destruction. Ato ginang hinumduman, ayaw pakig-away sa atong muhang siyawa. Ikaw lang, apilang Ginoo. Dayon, accept sa mga tao, labi na diri sa preaching, sa pastor. Then stay connected to the church. Muna siya, dapat stay connected ka diya sa church. Ephesians chapter 4 verse 9 and 10. Yeah. Pit na ko maman. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him. Kidesign gyud sa Ginoo nga ang Kristohano nagkinahanglan gyud tagtabang sa usa ug usa. Kung balikon, we need pastors, we need authorities, parents, mentors, mga authorities, godly authorities, kibutang sa Ginoo sa atong kinabuhi. Disciplers, say maulaw ta nga naay mga mukuan sa tulabi na mas una pa ta nilang Kristohanon nga naay mo tudlo say mo na akong gingon usahay tirahon sa yawa atong pride atong ego insa man ka para mo tudlo nako, di ba? Say makafeel ta gingana
Mo tanan dahil mga kuan kinsa magka para mawali nako. Wa ta kabantay nga gitira sa yawa ang imong pride, ang imong ego mo nang di taganahan maminaw kay matamatahon na to, magstorya na to. Stay connected sa church. Ayaw gidistansya imong kagalingon sa fellowship sa church. Ayaw gidistansya imong kagalingon, ayaw likayi ang problema. Pinag mo involve kag ministry, musugot kag sa dili naagi yung mga leader. Naagi yung gitawag og mga pagsumpaki, naagi na yung mga ana, dili ta ka escape ana. Pero sa akong experience sa dili man ko veterano, pero sa na-appreciate nako diya sa ministry nga usahay ang kaning gitawag og mga conflict, mga disagreement, mga misunderstanding usa mao na siya gamiton sa Ginoo makalig-on biya nato. Mo mga naman mas nakasabot ka, mas nahigugma ka sa imong kauban, mas nalig-on ang ato ang sa mga naka-experience na, di ba? Mas magsinabtanay ta. Mas nalig-on ang ato ang tawagan ni relationship. Sa tintalon to siya nga ay nalang kuan diya kay nga naman kapoy na mga conflict, kapoy na bisag asa ta mo adto naagi na. Let us consider Hebrews chapter 10 verse 24-25, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, that you are not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Don't fight your target alone. Ayaw gipalayo mong kaugalingon diha sa kauban natong Kristohano. Yes, dili ta mga perfect tanan, dili ta kuan, pero ang Ginoo ga trabaho sa tong masayon ta pilyon kung magino sa harata. Amen. Then remember, sa pakig-away nimo wala ka naginusara. Akong balikon, dili ra ikaw naka-experience na punto. 1 Peter chapter 5 verse 9, natuta sa second verse ato. Whom resist steadfast in the faith, kaniba, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Naanay mga nakasulay na. Naay naka-experience na kanang affliction unsa pa na diha nga atake siya sa tong ginabuhi. Wala ta naginusara. You're fighting against temptation. Naay daghan mabasa na to sa Bible na. Naay mga other Christians nga nakadaog sila na. Discouragement, pressure, loneliness, persecution sa panadiha. Say makaingon tagway nakasabot nako. May man mo kay inyong problema di parehengani. Di ba? Say maunay ma-feel na to. Wala nga sa amo bitaw sa mga pastors po, design ako yung mga ka-fellowship, mangutan na po ko. Yun sa ni mo, ingani, na ingani. Say, maulaw lang ko nga mo, na problema na ko, pero mangutan na lang, panitan na ingani, na. Huwag daghan kag makatunan. Naitabunan na nila, gani, mas grabe la. Din mo na yung maghatag kadasig na to. Salamat Ginoo. Okay ra ni, ako Say, magkinatawan na yun Labi na sa uban, mga kauban ako, mga young preachers, young pastors, ang uban, ang ilang ginikanan, wala na. No, sa struggle nila sa ministry, naglisod sila. Sa ako makaingon, ako struggle sa ministry, struggle pero salamat ka na atong pastor. Sangko tanan dito siya, balik tanan sa imo. Wala ko, makakuan ko, makomfort ra ka, salamat, gamay ra akong problema. Manang dili na to, hinumduman na to nga dili ta kita ray nakaagi o kita ray gitrabaho siya maka-learn ta sa uban. Then sunod atong tabangan, no, ang uban pod. Panitan nakadaog ka nang taki siya giyon sa nimo mo nang pag-abot diri sa church mo encourage ka, mo nang exhorting one another. Bad kabalo ko ang problema nimo, akabalo ka kaagi ko ana atong miagi mo pud ana. Di ba makatabang ka? Kung imong ipalayo imong kaugalingon sa church, una di ka matabangan sa mga tao nga nakadaog na ana. Then sunod ikaw po di po ka mahimong blessing sa uban, di po ka makatabang, nga naman mo palayo ka man po.
So don't fight your target alone. So know your target. Ayaw mahimo nga mahimo kang easy nga target. Siyawa, know your target, strengthen it, guard it. Then don't fight your target alone. Dili ko mo lose. Ikabalot ang anata in the last days. 2 Timothy 3, chapter 3, verse 1 to 5. Wala na tayo time ibasa diya. Pero ito na mabasa diya kanang lovers of their own selves, covetous, proud, continent, fierce, lovers of pleasures more than lovers of God. Ato na mga nakita. Kung tinuod nga na nahitabo sa tuwang church, naapo na sa tuwa usahay. Pero ang verse 14 na, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Ngayon mong tanahon, nagkadugay. Iyawa, nagka-successful po siya sa iyang pag-atake sa church. Kaya di ko kalimot sa unang ang ato ang Wednesday prayer meeting, mura siya Domingo nga simba. Diba? Sa mga naguna na. Pero karon gamay na lang kayo mga pil. Naman, successful ang yawa sa pag-usab, sa mga schedule sa trabaho, schedule sa klase, antod nga, bisag ang uban nga Kristohanon, bisag pwede makanhi, dili lang gihapon manhi. Daghan mga gihimo ang yawa. Nga dili ta ma-involve babi na diya sa prayer mo nang di po ta katabang sa tumay. Ang prayer meeting man gud diha ta maka pinagnay mga prayer request kay makatabang ta diya sa pagampo. Salamat lang ta nga sa atong church no na ang salamat ta nga ato ang gi-change na to no na wisdom gihatag sa atong pastor. Gikuanan yun na mugmayo kauban sa mga staff unsa kay buhato na to. Mo ni salamat nga naa na ta during sa tong afternoon service. Kay stand importante kay ano man nganong mo matter ni siya nga message. Satan does not always need to destroy a Christian's life overnight. Dili kinahanglan nga overnight diha dayon ni destroy niya. Hinay-hinay na iyang i-exploit ang areas atong kinabuhi, atong weak areas. Nga dili gina-refuse na to nga ato ang strengthen. Pwede na gamiton atong lust to destroy purity, our laziness to destroy faithfulness, our pride to destroy humility, atong ego to destroy service. Di ta kapangalagad sa Ginoo nga naman atong ego, grabe. Kuan ko din mo ingani ko. Serve go. Our anger to destroy relationships, our stubbornness nga mo reject sa correction, atong insecurity nga mo create tag jealousy, envy, atong comfort nga mo destroy ang atong sacrifice, mismo sakripisyo ta para sa buluton sa Ginoo, igon ta diya sa atong comfort. Wrong friendships nga ma-weaken atong convictions, di ta kabarog nga naman lahi ang may influence ito. Atong pagka-ignorante no sa atong pagtuo. Makuha na siya deception. Ang daghay may ilad. Mas mabasa pa ta sa unsa na yung mga saying sa Facebook kaysa mabasa ta sa Bible. Unang daghan tag mga sayop nga prinsipyo nga ginakuptan. Sayop nga mga doktrina nga usahay ginabarugan nato. Unsa day mahitabo sa dihang easy target kasi sa dihang dili nimo ni i-apply nga mensahe unsa mahitabo dia. Ug daghan na nahitabo ni. Ang usa ka Kristohanon na sa una active kay siya. Pangalagad sa Ginoo mahimo siyang inactive. Faithful siya sa una, karon nahimo lang unfaithful. Faithful kay kasi mong ministry, faithful kasi mo hang giving, faithful kasi mong church attendance, faithful kasi mo karon dili na siya faithful. Sa una nga nangalagad sa Ginoo, pinaagi sa kay akong ngalagad diri, okay, paminaw sa ako ning laron, kinapo ko kuan gamay. Akong larohon ni kanang mo encourage atong pastor nga pil mo lagad mo diha sa ministry sa choir, ministry sa tuang
music ministry dili na sa ingon nga unsa pangpasikat uron sa badiya. Ako gining gibalik-balik nga usa na siya sa atong pagpakita, usa na siya sa ato ang pag-worship sa Ginoo nga magdaig ta siya sa pinaka-best nga pamaagi. Magdaig nga nindot nga music bisag tan-awon nimo sa unang panahon. Mao na siya design sa Ginoo nga kung magdaig mo makadaig man tas Ginoo kita-kita lang, di ba? Kanta ka diya sa CR, kanta ka diya sa imong kuan, okay na pagdaig mo sa Ginoo. Pero mas malipay ba, mas ma-please ang Ginoo. Sa nindot kanang best na to ba, gitry na to pinaka, di ba nindot ang music mo daig sa Ginoo. Apa mo? Mo na atong tuyo anong naaman ta ani nganong usahay mo kuan man na ano man usa man guna pagpakita nga sa church Lord Ginoo gidaig ka na mo pasidunggan ka na mo pinaagi sa pinakanindot kaayo nga pagdaig. Mo na siya. Mo na ministry na. Mo na kanay mo pagtugdog pagkuan diri pag usa na siya sa pag paras Ginoo na. Amen. Sa una nangalagad ka karon nahimo na lang kang spectator. Sa una na kay burden sa mga unsa pa na diya nga mutabang ka sa church pero karon wala na bugnaw na kay kawana kay paki bahala mo diya. Di na ko manggilabot na. Diya na dili na ta mo apil sa pag sulbad sa mga unsa pa na nakita na to nga ikaayo unta sa church. Dili ni kinahanglan nga paminaw diri hapit na magumaman dili kinahanglan nga ang yawa kwaon kanin nga church. Dili kinahanglan na nga na yun lang naiuban nga nawawa gyud sila. Pero usahay ang gusto lang sa yawa mo stop ka og function diri sa church. Pamo? Yes, naagyapon ka, naagyapon pero wala na kaga-function sa untay design sa Ginoo sa ginabuhi. Yanong gibuhi patas Ginoo. Yanong gihatagan patag chance or opportunity sa Ginoo nga everyday gihatag na sa Ginoo nato. Para unta na gamiton ta. Pero ning stop tag function nga naman successful ang yawa sa pag pildi na to. Gamiton sa yawa nga mahimot ang too distracted, too offended, too proud, too comfortable, too worldly, too lazy, or too discouraged. Anay tumong sa yawa. Wala nga kinahanglan tani nga mensahe, amen? We need Christians nga mobarog, makig-away, halap, kuan gid. Mupadayon sa unsay sugo sa Ginoo nato. Soul winning, follow-up, discipleship. Know your target, strengthen your target. Guard your target, then don't fight alone. Amen? Ayop nga, pahinumduman da. Alang sa mga bisita, no, kung wala pa ka na-save. Wala pa ka kasiguro ang imong kalag, langit padulong. Nigmamatay ka. Kinahanglan maluwas ka. Nga naman ang yawa na ningkamot nga maimperno ka. Tungod sa tong sala, ang yawa na ningkamot nga magpakasala na. Yan na ang yawa na ningkamot nga dili ka makasabot nga kinahanglan di ka kaluwasan. Kaluwasan diha ni Kristo. Kinahanglan di ka nga maghinulsol si mong sala. Okay? Mag-pray ta. Amalay doon nga mahan, salamat kay Ginoo sa imong kayo, salamat sa mensahe, salamat sa imong pulong nga magbadlong, magpahinumdum. Correct ka na mo, Ginoo. O Lord, tinuod nga real ang among kaaway nga mong yawa, pero Ginoo mas gamhanan ka kaysa among kontra ang mong yawa. So Lord, tabangi ang matag-isa, Kristohanon. Paton kami pagsalig nga na kanimo, o magpadaugon kami Ginoo sa mong spirituhanong kinabuhi. Kung naapa magani diri Ginoo sa bisita, napay wa nakasiguro diri sa kaluwasan ng ta Ginoo ikaw may mag-istorya. Kay padayon sa pagduko sa ulo, ipiyong inyong mata. Kay alang sa mga bisita, kung wala pa ka no na save,
mo ani nga pagampo, no? May wa ka kasiguro nga langit ka padulong. Akong balikon ang yawan aning kamot nga maimpierno ka tungod sa atong mga sala. Ug tungod sa atong sala ang bayad na mao ang pagka-impierno. Pero ang Ginoo dili siya gusto nga maimpierno ka busa. Imo ani nga prayer nga imong pagampo, ingna ang Ginoo Ginoong Hesus. Ako sa ka makasasala, di ko makaluwas sa kong kagulingon. Di ko gusto mo adto sa impierno. Pasaylo ako sa mga sala. Dawaton ko ikaw sulod sa kong kasing-kasing. Akong personal ug bugtong manluluwas. In Jesus' name, Amen. Okay. Okay, medyo na dugay down sa diretso tag. Okay. Manindog ang tanan. Diretso na ta sa atong closing. Okay. Then after sa atong prayer, atong awiton, the fight is on, Pastor Kran. Father, thank you, Lord, for giving us the message this morning. Thank you for using Pastor June. Lord, tudloy mi kanunay nga mabinantayon, nga magmaligdong mi, nga ang imong kaaway, nagpalibot ka na mo, nag anytime gusto mo tukob ka na mo. We can hear him roaring. O kana nga pagnulob niya, mo yung mga warning signs na mo, na naan na siya, na mo anda mo tukob ka na mo. Nagpangita lang, o oportunidad nga kami maluya, kami magpadalami sa unsay pulhog sa unod, kung unsay tawag sa sala. Sa ilo ami sa daghang panahon, O Dios, nga nahimo ming ulipon sa among pagbati, ulipon mi sa among garbo, ulipon mi sa amo ang mga tinguha sa unod. Ulipon sa sala. Apan salamat nga naibalang espiritu nga nagpasalig nga mas gamhanan ka nga naa ka namo kaysa kaniya nga naali kalibutan. Father, we pray nga kana nga mensahe imong isulsol sa isilsil sa among kasing-kasing, imong isilsil sa among alimpatakan, nga kanunay mi nga makahinumdum nga kani among kinabuhi karon sukad nga amo kang gidawat, kinabuhi sa pakig-away, batok sa yawa, batok sa kalibutanon nga mga sistema, ug batok sa among unod-nun nga mga tinguha. Salamat, O Dios, nga nagsaad ka o kadaugan diha kanimo. Lord, among giuli kanimo pasalamat, pasidungog, pagsimba, kay ikaw ang ngayan ini. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Amen.